sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble vision. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Eagles Pledge. I, having consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta, and their ideals to the best of my ability and within my power and capacity.
Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas? Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Commitment to the things we do with heart and Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Abaya si Luz Biminda, ha? Yan yan, Luzon, Visayas at Mindanao nga, si Luz Biminda. Nagulat kayo, no? Bueno, mga kaibigan, ikadalawa na po ng buwan ng Hunyo, taong 2024. At nako, June na, ano? Bakasyon na, nag-graduation na yung mga iba. Magpapasok ka na uli. Talagang ganun siguro, no? Dahil ang bilis talaga ng panahon. Bueno, mga kaibigan, araw po ng linggo, yun nga, ikadalawa po ng buwan ng Hunyo at sa inyong programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Palakpakan mo, Mr. J. my life. Long time no see na, Mr. J. Tagal namin din nagkasama ni Mr. J. Let me show the world I can. Medyo matatapos na yun. Oh, my friend. At ayun, una ko nakita sa aking monitor, si Chip, yung ating boss dati, nung siya aktibo pa sa PNP, si Chip Andres Miguel Victoriano. Palakpakan mo, Mr. J. Yan. Equality for God and hope. Si Chip Andres Victoriano ng Malabon, PNP. Magandang gabi siya, Chip. Kumusta na ba yung iyong rancho? Yung iyong taniman, ha?
yung taniman mo dyan sa malugar yan. Meron ho siyang rancho, meron siyang ektar yung taniman ho. At hindi ho basta ang tinatanim niya, mga imported po na mga bungang kahoy ang nakikita ko, no? Wala talagang ganun Iba talaga pag nag-retired, no? Kung sana siya magiging abala. So yun siya nag-abala sa pagtatanim ng mga ganon. Okay sa mga kaibigan at magandang gabi rin sa ating mga kuya, ate at bunso, Friends of Eagles, at siyempre partikular sa Central Luzon Region 45 Media Riders Eagles Club, at siyempre po sa pangunguna ng aming governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Palakpakan natin. At kanina nga po, mga kaibigan, mga katropa, mga kuya, ate, abay, ang dami hong umattend sa ating General Monthly Meeting. No, dyan po ginawa sa lugar po ni Kuya Angelo Macarig, ni Kuya A. Magandang gabi sa iyo, Kuya A. Salamat. At gayon din sa mga dumalong aspirants, no? Halos karamihan naman dumalo, no? Sila Ate Gina Mape, sila Kuya Marvin, sila Kuya A, yung lugar niya, tapos sila Kuya Leo, no? Tapos si Kuya Peter, ayan, dumalo. No, si Kuya Dadad medyo may nilakad daw sa school. Alam mo niya, siyempre puso ngayon ng mga graduation day, Kaya siguro naimbita, naging guest speaker o naging panauhin doon sa graduation, kaya ganun. I am an eagle. Ayun. At yun, mga katropa. At syempre magandang gabi rin sa ating mga ka-gunners, no, partikular sa One Gun Pilipinas, no? At partikular dyan sa ating mga admin na sina Admin Corixman at Admin AJ Maghinang. Ayan. Asher ba yun? Asher Maghinang. Binago niya pangalan niya. Okay, magandang gabi sa inyo lahat at sa welcome. Alam niyo ba mga topic natin, yung mga nagdaan? Ano ba mga nag-viral after nung kay Diwata? No? Nagkaroon ng isang road rage dyan po sa may Ayala Tunnel Bridge. No? Nakailan. Kung saan nga po, binaril nung nagkagit-gita sila, binaril nung isang kagit-gitan yung isang SUV. So yan ang sinasabi ho natin, particular yan ang sinasabi natin sa One Gun Pilipinas, no, na kailangan huwag masyadong mainit, lalo na kung ikaw may dalang baril, no? Yung pa, lalo pa yun, napag-alaman yata na wala pa yata lisensya yung baril na dala nung namaril, no? Yun ang sinasabi natin. Ba't kayo nagdadala ng baril na walang lisensya? No? Kaya ho, talaga ngayon mahigpit na ho, no, ang ating pambansang kapulisan tungkol dyan sa mga baril na walang lisensya, lalo na yung mga loose firearms, yung mga walang LTAP, talagang yan ay kinakatuko at binabahay-bahay. No? Kaya ingat po tayo at ika nga maging responsable, maging responsible gun owners po tayo. Okay, magandang gabi sa iyo, Kuya Corixman at si AJ Maghinang. At ano pa, ang mga nag-viral ngayon, tulad ho niyang yung mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo, no? Ewan, sa mga ginawang pagdinig sa Senado, halatang halata, no, na talagang nagsisinungaling, no, at hindi malaman na isasagot nitong mayor ng Bamban Tarlac, no? Kita niya biglang gumanda Tarlac, hanggang siya nagkaroon pa ni raid yung Tarlac, nagkaroon po ng raid sa isang pogo, no? Siguro wag na natin patagalin mga katropa at alamin na natin, no, kung ano ang latest update diyan po sa ginagawang pagdinig diyan po sa pagdinig ng kaso nitong si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito po. Mga kaibigan, pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita.
Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret plays here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动，相对来说也就更加的活跃。Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. Tapos, mayroon ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you believe I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo? Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea, magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas, nakagitgitan nila sa karagatan? Ano tayo special? Padami ng padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage. It is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si alias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. I'd like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po.
We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero, kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabwatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy? A big-time money launderer? An enabler of scams and human trafficking? None of the above? One of the above? Or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements. Senator Rafi, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, Senator Win Gatchalian. I've seen the transcript of the previous hearings in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approvean yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin po patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorso itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people?
Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yon. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator Mayor. Raffy, Madam Chairman Senwin. Ditakla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po. Konti lang Kaunti po lang yung po. alam ko po. Konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years. At a very early age. In your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, Yes, marami Sen. akong Raffy. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Sen. Raffy. And at the proper time, bago tayo mag-suspend ng hearing mamaya, iimbita nga ng chair sa ating COMSEC yung mga dagdag na resource persons mula po sa private sector, mula sa local government, sa mga national government agencies din. At pero para dun sa nais itanong mamaya at sa tumanggap ng late registration ni Mayor, we actually have here in the hearing today and can be questioned also later yung local civil registrar po ng Tarlac. So salamat po sa opening statement. COMSEC, paki-acknowledge yung ating mga resource persons at pasumpain yung mga hindi pa nanumpa nung nakaraan. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource person. From the Presidential Anti-Organized Crime Commission, we have Undersecretary Gilberto Cruz, together with Director Winnie Guedato and Dr. Winston John Castro. From the Department of Labor and Employment, we have Mr. Jerome Lucas, Attorney Margaret Lapid Pule, Attorney Diane Corinne Ramos. From the Department of Foreign Affairs, we have Von Ryan Pangwi. From the Interagency Council Against Trafficking, we have Attorney Hannah Lizette Manalili. From the Philippine Statistic Office Authority, we have Engineer Marisa Grande, Attorney Eliser Ambatali. Then from the Commission on Immigration, we have Attorney Arvin Cesar Santos, Attorney Jose Carlitos Licas, Mr. Peter Demotenis Demetria. Then from the Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have Retired General Raul Villanueva, Attorney Jessa Maris Fernandez. Then from the National Bureau of Investigation, we have Agent Marvin Gangano and RD Jerry Abiera. Then from the Philippine National Police, we have Chief Investigation Division Police Colonel Crispin Banes. Then we have Police Major Job Berong. Then from the Philippine National Police, we have Acting Area Police Commander of Northern Luzon, Major General Romeo Carama Jr. Then we have Police Brigadier General Jose Higaldo Jr., the Regional Director. Then we have from the Municipality Ambamban, Province of Tarlac, we have Mayor Alice Guo. Then from the Land Registration Authority, we have Attorney Ronnie Tababa. From the Tarlac Electric Cooperative Incorporation, we have Mr. Jesus Bruno.
Then from the Commission on Election, we have Chairperson George Erwin Garcia. From the Clark Development Corporation, we have Vice President Gloria Victoria Yap Taruk and Assistant Vice President Rodin Perez. From the Anti-Money Laundering Council, we have Attorney Adrian Arpon and Attorney Richard Chan. We have the Municipal Assessor of Bamban Tarlac. We have Mr. Mar Antonio Tan. And we have the Civil Registrar, Local Civil Registry of Tarlac. We have Mr. Armin Leonardo Ibarra. Madam Chair, we invited Mr. Walter Wonglong, then the General Manager of Sung Yuan Technology, but he's currently detained at the Provincial Jail of Tarlac under the jurisdiction of the province of Tarlac, manned by Warden Police Colonel Samuel B. Munoz. The committee wrote a letter requesting Warden Munoz to allow Mr. Walter Wonglong to appear in this committee. We also sent a letter invitation to Mr. Wonglong. Madam Chair, can I read the dispositive portion of the reply of Mr. Please do, Comsec. Okay. Inasmuch as we would like to bring the subject person deprived of liberty at the above-mentioned hearing, undersigned could not do so due to the absence of a court order. We tried our very best to apply and secure a copy of such, but I'm afraid that we would not obtain it in due time to the due to time constraint. Further, be informed that movement of PDL outside the jail premises requires a court order, as this entails a lot of paperwork to be submitted to the provincial government for the approval. In connection, the undersigned manifested and apologizes for the non-compliance on our part and has no intention to undermine the Senate's inherent power, but also consider the court's contempt if we will break the rules. Rest assured that we will comply if the honorable body will issue same order. The committee staff also went to Tarlac to deliver the invitation to the incorporators of Baofu, Mr. Chang Ruin, Bayong Lin, and Mr. Shang Wan. The invitation were received by the head of the security, Mr. Jimmy Alputan of Fontana, and another incorporator, Ms. Rachel John Malonzo Carrion. The invitation was received by her mother, Ms. Loida Carrion. We also invited the incorporators of Hongshin, Ms. Rowena Gonzalez Evangelista, but the others therein are non-existent. Ms. Rita Itorralde, the corporate secretary of Hongshin, do not live in that address. The invitation for Ms. Joy Castro was received by her nephew Brian Butin, and Ms. Thelma Naranan. The president and treasurer of Hongshin do not live in that address. That's all for now, Madam Chair. Thank you, Comsec. Please extend the committee's appreciation to the warden of the provincial jail where Mr. Walter Wonglong is a person deprived of liberty. Of course, ginagalang naman natin yung pagsunod ng warden sa rules ng korte at yung prosesong dapat daanan muna nila kaugnay ng provincial government of Tarlac. So, in consultation with Senate Legal, the committee will, the chair's asking the assistance of the COMSEC. Alamin po natin paano po tayo makapag-proceed para makuha pa rin yung testimony ni Mr. Walter Wonglong. By the way, bakit sila nakadetain? According to CIDG, there are cases filed against them locally. There are complainants. Right. Salamat, COMSEC. And then, clarification, nung i-deliver yung invitation sa mga incorporators ng Baofu, ang tumanggap ay Head of Security ng Fontana? Rest in the Articles of Incorporation. Okay, Fontana, which is also a familiar name in the long-standing investigations of the Senate sa kabuuang POGO operation. Yes, so very interesting. And then the mother and daughter na naka-receive sa invitations, Carrion, that's also
friends, that's also a familiar name in the current investigations of the Senate Committee on Women of POGOs, and even in connection, if I'm not mistaken, if I remember correctly, with the Baofu investigation in particular. And lastly, COMSEC, so yung mga dinedeliver na invitations sa mga personalities ng Hongsheng, those were non-existent addresses, or those persons were not truthfully living at the given addresses. So, parami yung mga, bumibigat yung balanse ng hindi totoo sa totoo na sa mga dokumentong ina-examine ng komite. Salamat, COMSEC. Could you please administer the oath sa mga ngayon palang resource persons natin? May I request those who have not taken their oath during the last hearing to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. I, please state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth for this investigation. Thank you. You may now take your seat. Salamat, COMSEC, at sa lahat ng resource persons. So, yes, Sen. Sherwin. Madam Chair, may I inquire from the committee secretary? I also move to invite several personalities, namely Jonathan Mendoza. He is the supposedly spokesperson for Zone U1. He actually came out in an article by Rappler. May I know the status of that invitation? We actually sent the invitation to him, but we did not receive any reply from them. Okay. And we also invited a person, I don't know if I'm pronouncing this correctly or the spelling is correct, Ji Chu Chan. He is allegedly the bridge between Mayor Alice Go and Hong Sheng. Your Honor, that person is even... Yeah, we were not able to trace the address of that person. Maybe we can request Mayor Alice Go to furnish the committee the whereabouts of that person and also the contact, since apparently she has been liaising with this person. And then you also mentioned that Mr. Walter Wong is currently a PDL. Nakakulong siya. And he was part of the raid that was conducted by PAOK. That's the reason why he is he's detained. Tama po ba, Yusek Gilbert? Can you confirm that? Yusek Cruz, please. Yes, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Sherwin. And at the proper time, the Chair would accept a motion from the good Senator with regards how we can secure the participation of Mr. Mendoza in the hearings, if the good Senator desires. And ito nga po, during the hearing, maitatanong din natin, kasama ng maraming tanong, no, kay Mayor Alice Guo, yung whereabouts ni Mr. Ji Shu Chan. So, if we can begin continuing questions kay Mayor Alice. Mayor, napakinggan namin yung inyong interview kay Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Sa sarili nyo nga pong salita, private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naintindihan ninyong hindi maritesan ang pakay ng Senado. May Pogo mega complex sa likuran